The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na bumibili ng prutas sa isang misteryosong naglalako, kung saan may kakaibang mga pagpatay na nagaganap sa mga pinupuntahan nito. Ako si Tonyo at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang lumipas. Katatapos lang magpasko nun at nasa hangin pa ang selebrasyon ng mga tao. Kakatapos pa lang ng handaan ng Noche Buena at hindi ko inaasahan na magbabago ang aking buhay. Unang gabi matapos ng Pasko ay alam mong wala na masyadong mga batang nangangaroling o kaya mga nanlilimos sa kanto. Wala nang masyadong umaaligid na hindi kakilala. Kaya naman nakakapagtaka nang biglang dumating si Mang Eric. Nagpakilala ito na maglalako ng prutas at kahina-hinala agad siya sa umpisa pa lang. Imbis kasi na sa kariton siya mag-abang ng bumibili, ay nangangatok siya sa mga bahay. Gayunpaman ay mabait siyang nagpakilala at maayos na nakikipag-usap matapos kong bumili sa kanya. Nung kinagabihan ay napaisip ako na baka may modus ito na nantitiktik ng mga bahay na nanakawan. Ngunit laking gulat ko nun na mas malala pa pala ang naganap. Kinabukasan ay nabalitaan kong isa sa mga bahay malapit sa akin ay may natagpuang patay. Nakita daw ito ng kanyang asawa na duguan at puno ng saksak sa buong katawan. Wala daw ninakaw na gamit sa bahay nila, kaya ibang motibo ang pinaghihinalaan ng mga pulisya. Ang nakakatakot dito ay may iniwan daw na sulat ang sospek. Nakalagay daw dito na hindi ito ang huling pagpatay na kanyang gagawin. Hindi namin sigurado kung para sa pulis ito o para sa aming mga residente. Kaya naman pinag-ingat na lang din kami ng mga pulis at nagdagdag sila ng mga roronda tuwing gabi. Sa mga sumunod na gabi ay naging tahimik naman at naisip naming mga residente na baka wala na ang sospek. Naisip ko na baka natakot na itong magtangka ulit dahil sa daming pulis at tanod na umiikot sa aming kalsada ng mga nakaraang gabi. Napaisip ako dahil napansin kong tila hindi din nagpakita ng ilang gabi si Mang Eric matapos ang krimen na naganap. Nasagi sa aking isip na malamang ay konektado siya dito. Aalisin ko na sana sa isip ko ang nangyari nang biglang kumatok si Mang Eric sa aking bahay. Nagbebenta siya ng prutas at tumanggi agad ako. Napatanong siya kung bakit tila maraming takot lumabas at piniliwanag kong dahil may krimeng naganap. Tumango lang ito at agad na umalis. Hindi ko inaasahan na umpisa pa lang pala ito ng aking bangungot. Natagpo ang patay ang isang babae sa gitna ng kalsada. Puno ulit ito ng saksak sa katawan at may sulat ulit na natagpuan sa katawan nito. Sinasabi sa sulat na may huli siyang bibiktimahin bago matapos ang taon. Lahat kami ay mas lalong natakot lumabas tuwing gabi. Pinipilit ng ilan sa amin na ipagpatuloy ang selebrasyon dahil sa nalalapit na bagong taon. Iilan sa aming magkakapitbahay ang nag-uusap-usap na. Nasabi naming malamang ay hindi taga sa amin ang sospek at lahat ay nabanggit na may hinala sila kay Mang Eric. Dahil nagsimula lang naman ang pagpatay, simula nang magpakita ito sa aming barangay. Kahina-hinala din ang itsura nito at ang kanyang paraan ng pagtitinda. Naawa ako kay Mang Eric
at naisip na ipagtanggol siya, kaya sinabi kong mabait naman siya kausap. Sinabi ko na maayos ito makipag-usap at laging nangangamusta. Sinabihan ko silang huwag masyadong maging mapanghusga at baka may ibang sospek na umaaligid sa aming lugar. Kinabukasan ay biglang bumaliktad ang aking mundo at pinagsisihan ang aking sinabi. Dahil lumabas sa isang balita ang litrato ni Mang Eric at sinasabing pinaghahanap ito dahil sa maraming kaso ng pagpatay. Siya ang tinuturong sospek sa mga pagpatay at ang tunay na pangalan daw nito ay hindi Eric. Ang tunay na pangalan daw niya ay Roberto. Nag-aalala ako dahil sa nabalita sa amin. Hindi ako makapaniwalang nalinlang ako ni Mang Eric at pinagtanggol ko pa siya. Nagmumuni-muni ako isang gabi nang bigla akong may matanaw sa malayo na pamilyar na muka. Kinilabutan ako nang mapagtanto na si Mang Eric ito. Nakangiti itong kumaway sa akin at unti-unti itong lumalapit. Sa takot ko ay nanigas na lang ako at paulit-ulit ko lang na sinabing huwag itong lumapit sa akin. Sinabi kong alam kong siya si Roberto at sinabi niyang hindi siya iyon habang lumalapit sa akin. Sa takot ko ay dinukot ko ang kutsilyo sa kanyang kariton at ginamit ito pang depensa sa aking sarili. Nang makalapit siya sa akin ay naisipan kong manlaban at nasaksak siya sa kanyang likuran. Nanginginig ako sa takot at di namalayan na dumating na ang mga pulis. Akala ko ay magandang balita na ang aking maririnig, ngunit hindi ko inaasahan na ako pala ay nagkamali. Sinabi nilang nahuli na nila ang salarin at hindi si Mang Eric ito. Nagunaw ang aking mundo dahil maling tao ang aking napatay at inosente pala si Mang Eric. May kambal daw pala si Mang Eric at yun ay si Roberto. Inosente daw si Mang Eric at kakilala daw ito ng mga pulis. Nagbenta na lang ito ng prutas dahil laki sila sa kahirapan. Nakipagtulungan pa daw ito para mahuli ang kanyang masamang kambal. Hanggang ngayon ay nagsisisi pa din ako sa aking nagawa dahil totoong mabuting tao pala si Mang Eric. Nagsisi ako dahil sana pala ay hindi ako nagpalamon sa takot. Pinaliwanag naman ng mga pulis na hindi ko ito kasalanan at hindi ko naman daw alam. Ngunit hanggang ngayon ay daladala na ng aking konsensya ang pagpatay sa isang tao. Kaya wag sana muna tayo umaksyon at magpalamon sa takot. Dahil baka makasakit tayo ng mga inosenteng tao tulad ng maglalako ng prutas.